kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Galalala, Febcon! Galalala, Febcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala, Febcon! Galalala, Febcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Natin, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa... Kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Usapang Legal. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kasama pa rin po ninyo. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Pero bago pa tayo bumalik sa ating talakayan na may kinalaman po sa resignation, kung pwede bang mag-resign ang isang empleyado effective immediately. Sabi natin kanina, po pwede pero meron lamang mga rason kung kailan ka po pwedeng mag-resign effective immediately. Dahil ang general rule natin is dapat 30 days. Meron ka man lang notice ng 30 days bago ka bago yung date ng yung resignation. Update muna tayo. Siyempre dahil medyo maulan ngayon, ano na ba ang update sa ating weather condition? Nasa linya po natin ang DOST Pag-asa, si Mr. Dan Villamil. Magandang gabi po, Dan. Yes po, good evening po sa ating mga takasubaybay dito sa DZRH. Inasahan pa rin natin ang patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa Luzon at Visayas. Asahan pa rin natin yung mataas sa tsansan ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa northern and central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Pinakamaapektuhan ng habagat ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inasan pa rin natin na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang over the weekend. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa may Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa Bicol Region, ay maaliwala sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, may gale warning pa rin nakataas sa seaboards ng extreme northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang baging isda, at may mga maliliit na sasakyang pandagat over this area, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat. Dan? Yes po. Kamusta yung binabantayan natin na kung sakaling papasok itatawagin natin bagyong Neneng? Sa kasalukuyan, wala po tayong inaasang papasok na bagyo. No? Ito lamang si Typhoon. Itong Typhoon namin international na Dolphin, nasa labas ng PAR malapit po sa Japan. Ito po ay nagpapalakas ng ating southwest monsoon o yung habagat na nakaka-apekto sa Luzon at Visayas. So far, wala pa sa Philippine Area of Responsibility. Pero if in case pumasok tama, tatawagin natin siyang Neneng? Hindi na po ito papasok ng PAR. Hindi na. Okay. May Japan po ito nasa north po or hilaga ng ating PAR. So hindi po ito papasok pero yung habagat po yung ating magiging concern over the weekend. Okay, maraming salamat. That's good news, Daniel. Thank you po and good evening. Yan po si Mr. Daniel Villamil, ang representative from DOST Pag-asa. Tanggap muna tayo ng report mula naman kay RH27 Noche Cacas. Naku, yung update sa 10 inaresto ng Maleta Boys sa sa reklamong perjury. Case din na perjury, no? RH27 Noche Cacas, ano na bang update sa mga inaresto ng Maleta Boys?
Attorney Cam, nandito pa rin sa loob ng Las Piñas City Police Station itong 10 Maleta Boys. Tapos maaresto kanina sa Las Piñas City Hall of Justice. Hindi umabot yung kanilang piyansa sa Land Bank of the Philippines. Hindi rin tinanggap ng Office of Clerk of Court ang kanilang piyansa. 13 silang dumating kanina, Attorney Cam, yung ng umaga. Pero yung 3 at ay naiproseso, nakaabot sila, kaya nakapag-bail sila. Dumating na rin dito si Attorney Levito Baligod ng Maleta Boys at nakausap yung 10 Maleta Boys. So yung 3 naman na Attorney Cam na nakapiyansa, nakasamahan, hindi nila iniwan yung kanilang kasama, nandito pa rin. Kaya 13 pa rin sila nandito, pero yung 3 lang ang nakapagpiyansa, yung 10 ay nandito sa loob ng police station ng Las Piñas. Hinihintay na lang yung paglabas nila para sa medical examination. So mamaya magbibigay pa tayo ng update kaugnay nga ditong pagdating muli ni Attorney Levito Baligod kung ano yung kanilang paraan para makapag-lagak ng piyansa. Possible daw, Attorney Cam, batay sa source, ay dadalhin nila sa Makati City dahil ang sabi, meron daw midnight court ang Makati City. So, hihintay natin kung ano ang update ito sa sasabihin ni Attorney Levito Baligod. Ang panahon, Attorney Cam, ay umuulan pa rin dito sa mahinang ulan, papatak-patak dito sa lungsod ng Las Piñas. R7 at Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakasa. Isa pang update tungkol naman po sa driver ng viral na taxi na ng scam sa isang dayuhang vlogger na tukoy na at nahuli na ng LTO. RH23 Edwin Duque, ibalita mo nga to, Edwin. Attorney Cam, ito sa pangunguna naman ng LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lakas Milao at Police Leading General Retired Alan Noblesa at Director ng Law Enforcement Service na inuhuli itong driver ng isang taxi. Ito yung sangkot sa isang viral na insidente ng paninigil na hindi makatarungang pamasahe sa isang dayuhan na agad dinampot o agad naman in-impound ang ganyang sasakyan at inarma ang nasabing sasakyan at ipinaliwanag ang operator nito. Pinagpapaliwanag ang operator nito. Napagalaman din na sa isang isinagawang operasyon na may iba pang paglabag pala itong nasabing operator tulad ng defective yung kanilang headlight, under-registered yung motor at vehicle at risk of franchise na isinailalim ito sa kakulang administratibong aksyon ng LTO. Huling hinikayat ng LTO ang publiko na agad iulat yung anumang kahalintulad na insidente upang matiyak ang mabilis na aksyon at pananagutan ng mga lumalabag sa alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon. Samantala, paglikam, itong bahagi ng Kamanaba at ilang bahagi ng Quezon City ay wala ng mga pagulan, paambon-ambon na lamang at wala namang naidalang mga pagbaha hanggang nitong oras na ito. RS23, ang libo kinagulat sa TCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Alam nyo, hindi ito yung first time na may mga nagwa-viral na nahuhuli dahil kapag dayuhan ang parang kanilang pasahero, parang may patong In fact, kakagulat kasi sa totoo lang po even sa mga diyan sa may sa may paliparan natin, kapag bibili ng tubig ang isang Pinoy, sabihin na natin 40 pesos, pag foreigner 80, parang doble. Pero wag kapag pumunta ka sa ibang bansa, especially for example sa Japan o kaya sa ibang bansa
kung ano ang presyo ng lokal, yun din ang presyo nila sa mga dayuhan. Ito yung kanilang mandato para maengganyo na pumunta, no, sa bansa nila yung mga foreigner. Pero sa ibang bansa, katulad ng Samba, kung hindi nagkakamali, Thailand ba ito? Basta merong or ibang meron pa rin po, no, sa mga Asian countries, meron pa rin pong mga scam din. Nakatulad na nangyayari sa Pilipinas na kung saan kapag foreigner or alien sa kanilang bansa, mataas talaga yung presyo, tapos dinadala sila, no, nabubudol-budol. Kung may budol-budol sa Pilipinas, may budol-budol din sa ibang bansa. Pero hindi lahat. Balik tayo sa topic natin. May kinalaman po dun sa tinatawag natin na resignation. Again, pag magre-resign ka, general rule ay magbigay ka ng formal notice, 30-day notice before the effectivity of your resignation. Kasi kung halimbawa, magre-resign ka, biglaan, tapos wala man lang pasabi, walang dahilan, no? Maaari kang maging liable for civil damages, ano? Dun sa employer. Ngayon, may sinabi po ang ating labor code na kung saan po pwede kang mag-resign effective immediately. Ito yung mga grounds, no? O yung mga rason na maaaring gamitin mo. So, number 1, kapag sobrang seryosong pang-iinsulto, no, ng iyong amo, employer, boss mo sa iyong pagkatao, no, honor and person, no? Kapag sobrang pang-iinsulto, ayan, grabe na yan, ha? Effective immediately, pwede ka mag-resign. O kaya naman, inhuman and unbearable treatment, no? Hindi na makatao yung pagtrato sa'yo. Yung tipong lagi kang OOT ng hanggang madaling araw, hindi ka na makatulog, 20 hours ka nang nag-OOT. Ayun, bawal yun, no? Bawal yun pag-otihin yung mga empleyado ng ganyan kasi usually ang OT po 4 hours lang. Syempre kailangan din po ng sapat na tulog nung mga tao at saka syempre yung kanilang pahinga, no? Kasama pa yung kanilang syempre transportation time nila para makauwi sila sa bahay nila. Ito pa, no? Kapag ginawan ka ng krimen or offense, no, ng iyong amo, boss, o kaya sa iyong representative, o kaya doon sa pamilya mo, no? For example, may bumisitang pamilya sa office mo, kapatid mo, ang ganda, hinaras ng boss mo, grabe, o di mag-resign ka, tas kasuhan mo. Pwede yun. At pang-apat, ito maganda to, yung sinabi na another cases na analogous, no, na medyo kahawig ng mga nabanggit natin, pwede kang mag-resign effective immediately. Pero kung ang rason mo ay punta ka ng ibang bansa for greener pasture, mag-aaral ka or whatever, wala dun sa mga nabanggit, magbigay ka ng 30-day notice prior to the effectivity of your resignation. Yung last day mo. Okay, meron tayong promo. Siyempre, andito pa rin po ang Kring Panalo promo natin kung saan dire-diretso pa rin po ang pamimigay natin 500 pesos mula po sa DZRH. Ito na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring na! Kausapin na natin yung ating maswerteng natawagan. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Maricel Banyaga po, from Leyte. Leyte. Saan banda sa may Leyte? Dulag po. Sa Dulag, Leyte. Maricel, ilang taon ka na? 30 years old po. 30 years old. Paano mo naman nalaman itong ating Kring Panalo promo?
Sa friend ko po, siya yung nagturo at nag-send sa akin ng form na mag-fill up lang daw po. Yan. And then may chance na ng manalo. Ayun, nako. Pag natawagan. Ano, papakainin mo ngayon yung friend mo na yan? O, sige, Marifel, ready ka na ba sa iyong question? Yes po. So, ang question po natin, ano ba ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas na nag-celebrate ng kanilang 87th anniversary? DZRH po. Yes! Congratulations! Marifel, meron ka bang gustong batiin sa radyo? Binapati ko lang po yung family ko na nakikinig din po kasi naka-live po sa YouTube. Yun, naka-live sa YouTube. Yes po. Maraming salamat. Huwag mo nga ibababa. Yay! Huwag mo bababa, Marifel, ang telepono dahil kakausapin ka ni Don Carlos kung paano mo. Talagang Don yan kasi namimigay ng pera yan. Kaya nga Don Carlos. Ayan, Don namin yan dito. Para maklaim ang iyong prize. Pero bago tayo magpaalam, isa pang question, no? Sabi dito, paano naman po kung halimbawa nag-resign ka and then pwede bang bawiin yung resignation? Ayan, laban-laban o bawi-bawi, no? So pag ganito, halimbawa nag-submit ka ng resignation, kung gusto mong i-withdraw yung resignation, kailangan may approval, no? Ng company. Kasi once na nasubmit mo na, at pinayagan ka na nila at nag-hire na sila or nag-post na sila ng hiring, at hindi na sila pumayag na bumalik ka, so wala na yon. So dapat may approval ng kumpanya kung sakaling babawiin mo ang iyong love letter na resignation. Okay? Teka, batiin muna natin. Magandang gabi po. Shout out kay Jericho, Angelina Paclibar, kay Wency Ferrer. Shout out po sa mga taga San Jose del Monte, Adrian Enriquez, at kay Papa Will and Mama Jovita, and kay Nanay Connie ng Virac, Catanduanes, and of course ganun din po kay Tita Erlinda Agloco, Emma Mangoma, ayan, Nelly Mangoma dyan po sa may Ilocos Norte. Uy, kita-kits tayo dyan sa Ilocos, ha, sa darating na August 26, 27, 28. Thank you so much. Maraming salamat. Ako po yung magpapaalam na. Muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Mondays, Wednesdays, and Fridays po napapakinggan. At syempre 6:30 to 7:30. Hanapin po ako sa TikTok account ko, ATTYCAM. Oras po natin, 7:29 na po ng gabi. Bye! Ang DZRH #1 na naman. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay!